August 2023, nagulantang ang maraming tao sa balitang pumanaw na si Yevgeny Prigozhin, ang leader ng notorious na Wagner Group na siyang tinaguriang private mercenaries ni Vladimir Putin. Kasabay ng pagkalat ng video sa pagbagsak ng eroplanong kanyang sinasakyan ay ang tanong ng karamihan. Isa ba itong natural na aksidente o kagagawa nito ng dating matalik na kaibigang kanyang pinagtaksilan? Hindi kaya naman palabas lang ito ni Prigozhin upang matakasan niya ang paghihigante ni Putin? Yan at ang nakakabilib na kwento ng masalimuot niyang buhay ang pag-uusapan natin ngayon. Dito lang sa Mr. Goodbye! Hango nga sa isang sikat na libro, For there be betrayal, there would have been trust first. O sa Tagalog, para masabing mayroong pagtataksil, mayroon dapat munang naging pagtitiwala. At ito nga ang naging kwento sa likod ng bangayan ng dating magkaibigang sina Russian President Vladimir Putin at Wagner Group Chief Yevgeny Prigozhin. Bago pa man napabilang sa hanay ng mga oligarkiya sa Russia, naranasan muna ni Yevgeny na maging salat at mapabilang sa mga sakit ng ulo ng mga lokal na otoridad doon. Si Yevgeny Viktorovich Prigozhin ay pinanganak noong June 1, 1961 sa Leningrad, Soviet Union, na ngayon St. Petersburg, Russia na ang tawag. Ang kanyang ama na si Viktor ay isang dating kapitan ng Red Army noong World War II. Sa madaling salita, kahit na sa murang edad pa lamang, hindi na estranghero kay Yevgeny ang kalakaran sa loob ng kanilang gobyerno. Taong 1979, nung siya ay 18 years old na, ang binatang si Yevgeny ay napadpad sa buhay krimen. Isa sa mga una niyang score sa inakala niyang thrilling na yugto ng kanyang buhay ay ang mga simpleng pagnanakaw sa mga tindahan sa lansangan ng St. Petersburg. Ngunit hindi rin nagtagal, tila naghanap pa ng karagdagang thrill ang binatang Yevgeny. Dahil tila nagsawa sa mga simpleng pagnanakaw, sumali ng gang at napasama sa mga malakihang panloloob ng mga negosyo noon sa kanilang lugar. Dahil dito, noong 1981, nadakip si Yevgeny kasama ang kanyang mga kagrupo habang sinasaktan at pinagnanakawan ang isang ale sa St. Petersburg. Sa kanyang pagkakahuli, sinintensyahan siya ng 12 taon na pagkakakulong sa isang high-security na kulungan sa Soviet Union na malayo sa kabihasnan kung saan inuutusan ng mga inmates na magtrabaho bilang parte ng kanilang parusa. At para kay Yevgeny, 12 taon ang kailangan niyang bunuin dahil sa mga salang robbery, theft, assault at iba pa mga kaugnay na kaso laban sa kanya. Bagamat maagang natikman ang pait ng paghimas ng rehas, tila nagpakita ng malaking pagbabago sa kanyang kaisipan ang batang Yevgeny ng mga panahong ito. Dahil sa ipinakita niyang magandang asal sa loob na pagdesisyon na noon ng Supreme Court of Soviet Union na babaan ang kanyang sintensya ng 10 taon na lamang noong 1988. Sa puntong ito, 2 taon na lamang kailangan niyang bunuin. At matapos nga ang 2 taong pagtitiis na yon, siya ay agad na nakalaya at bumalik sa kanyang ina sa St. Petersburg upang tulungan ang kanyang pamilya na makaahon sa hirap sa pamamagitan ng pagbebenta ng hotdog sa tabing kalsada. At sa puntong ito, tila unti-unting nginitian ng swerte si Prigozhin. Simula 1991 hanggang 1997, naging patok ang maliit niyang business na hotdog stand. At sa patuloy na paglaki at paglago ng kanyang negosyo, siya namang invest agad ni Yevgeny sa kabuuan ng kanyang pera para sa isang malaking oportunidad. Mayroong magbubukas ng unang grocery store chain sa St. Petersburg noong mga panahon na yon at nakita niya itong isang malaking tsansa para umunlad. Agad niyang binili ang 15% ng kumpanya at hindi siya nagsisi. Tulad ng kanyang hotdog stand, lumobo rin ng husto ang grocery store chain na may parte siyang pag-aari, ang Contrast Grocery Store. Ngunit ayon nga sa kasabihan, money is the root of evil. Kung kailan tila nagpapakita na ang pagbabago ng direksyon ng buhay ni Yevgeny, siya naman balik nito sa buhay ng kasamaan. Para bagang isang kate na hindi mapipigilang kamutin. Dahil sa limpak-limpak na salapi na nasa kanyang pangalan buhat ng kanyang mga negosyo, naghanap ng paraan upang mapabilis na mapalago lalo ni Yevgeny ang kanyang kayamanan. At ang kanyang nakita na shortcut to millions ay ang gambling business o pagnenegosyo na may kinalaman sa pagsusugal. Dahil dito, lalo pa siyang yumaman at noong 1995, naisipan naman niyang pasukin ang restaurant business. Nang taon na yon, ipinatayo niya ang una niyang restaurant na may pangalang, pag sinalin sa English, ay Old Customs House. Pagtapos ng 2 taon, noong 1997, patuloy na lumago ang kanyang negosyo kaya nakapagbukas ng ikalawang restaurant si Prigozhin na pinangalanan niyang New Island
kung saan gumastos siya ng halos $400,000 upang i-model ang restaurant ng ayon sa kanyang kagustuhan. Sa madaling salita, marangya, magarbo at tanging mga oligarkiya lamang sa Russia ang pawang kumakain sa restaurant na kanyang pagmamayari. Sa katunayan, noong 2001 sa New Island Restaurant, kinontrata ang naturang business ni Prigozhin upang mag-serve ng dinner para sa Russian President na si Vladimir Putin. At dahil sa one-of-a-kind experience na pinaparamdam ni Prigozhin sa kanyang panauhing pandangal, naging tila parokyano ng naturang restaurant ang presidente ng Russia. Sa katunayan, noong 2003, inarkila ni Putin ang naturang restaurant upang doon i-celebrate ang kanyang birthday. At mula sa puntong ito, lumakas ang ugnayan at pagkakaibigan ng dalawa. At nang mapansin ng publiko na panay ang pag-uusap ni Putin at Prigozhin sa loob at labas ng New Island, binansagan si Yevgeny Prigozhin bilang Putin's chef. Dahil sa patuloy na paglalim ng pagkakaibigan ng presidente at ng kanyang newly found best friend, lumawig din ang koneksyon ni Yevgeny sa gobyerno ng Russia. Sa katunayan, noong 2012, nakatanggap siya ng mga kontrata galing mismo sa administrasyon ni Putin, kung saan ang kanyang businesses mismo ang magpo-provide ng mga pagkain sa mga batang nasa eskwelahan, mga manggagawa ng gobyerno, pati na rin ang kabuuan ng Russian military. At ang kontrata ngang yun ay nagkakahalaga ng halos $1.2 billion sa loob lamang ng isang taon. At dahil dito, maraming nag-espekula noong mga panahong yon na ginamit ni Yevgeny ang kinita niya mula sa mga kontratang yon upang buuin ng kanyang private military group noong 2014, ang Wagner Group kasama si Dmitry Utkin. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang orihinal na layunin ng Wagner Group ay suportahan ng mga pro-Russian paramilitary activities ng administrasyon ni Putin. Partikular na ang pagtulong sa sandatahang lakas ng Russia noong 2014 sa Donbas War kontra Ukraine. Binubuo ito ng mga piling elite regiment at special forces ng Russian Army. Naging instrumental din ang Wagner Group para sa interes ng Russia nitong nakaraang invasion nila sa Ukraine taong 2022. Ayon mismo kay Yevgeny, personal lamang daw niya itong proyekto noon at kumuha lamang daw siya ng mga specialists upang tulungan siya sa kanyang mga natatanggap na kontrata. At sa puntong ito, nag-recruit na rin ang Wagner Group ng mga notorious na preso upang maging mga mercenaries kapalit ng pardon ng kanilang mga kasalanan. Simula 2014, tinatayang nakapag-recruit na ng 25,000 ng mga individual ang Wagner Group. Naging involved ito sa di mabilang na mga gerang sinalihan ng Russia sa Africa, Syria at mga patagong operasyon sa South America. Sa madaling sabi, sa bawat galaw ni Putin na may kinalaman sa gera at impluensya sa ibang bansa, kasangga niya si Yevgeny at handa ito anumang oras na kailangan siya ng presidente. Kaya laking gulat na lang ng maraming tao dahil noong October 1, 2022, sa kasagsagan ng opensiba ng Russia kontra Ukraine, galit na inilarawan ni Yevgeny ang pamahalaan ni Putin na walang kwenta. Ayon sa inilathala ng Washington Post, isa lang sa piling mga Ruso sa Yevgeny na nagtangkang kumontra sa pamamalakad ni Putin sa kanyang gobyerno at militar. At mula sa puntong yon, makikita sa kanyang mga post sa social media ang kanyang pagkadismaya at pagkagalit laban sa mga nakaupong opisyal ng Putin administration. Umabot pa nga sa puntong sa isang video na sinabi niyang hindi deserve ng mga pamilya ng mga opisyales na magbakasyon sa Dubai upang mag-relax habang nalalagas ang bilang ng kanilang mga kapatid sa lahi na nakikidigma para sa kanilang ideolohiya araw-araw. Tinawag niya pang grandpa in the bunker si Putin dahil takot daw itong humarap sa gera at wala raw itong kakayahang mamuno sa gantong uri ng sitwasyon. Sa parehas na buwan, October 2022, tinawag ni Yevgeny ang mga Russian military leaders na mga basura dahil sa kanilang desisyon na pag-atras mula sa kanilang pananalakay sa Kherson, Ukraine. Mahalaga sa Russia na makontrol ang lugar dahil mayroon itong direct access sa Black Sea at Crimea. Matapos ang pahayag na ito, inakusahan pa ni Yevgeny si Putin na pinagbabawalan ng presidenteng ma-mention siya o maski na ang Wagner Group sa kanilang mga tagumpay. Pagpatak ng May 2023, muling inakusahan ni Yevgeny sina Russian Defense Minister Sergei Shoigu at Chief of the General Staff Valery Gerasimov ng pagiging mga failure sa kanilang mga posisyon. Hindi raw tinupad ng Russian government ang kanilang pangako na susuplayan nila ang Wagner Group ng mga ammunitions sa gitna ng bakbakan sa Ukraine. Sa isang video, nakikitang galit na galit at nagsisermon si Yevgeny sa nasabing Defense Minister at General Staff. Sinisisi niya ang dalawa sa kanilang panloloko at pagkukulang na naghatid sa pagkalagas ng kanyang mga tauhan.
Dahil sa kanyang agresibo at walang takot na statements laban sa administrasyon ng Russia, mabilis na sumikat si Yevgeny sa publiko at dito marahil niya nakuha ang lakas ng loob at suporta para maglungsad ng pag-aalsa laban kay Putin noong June 2023. Ang kanyang Wagner Group ay sinalakay ang syudad ng Rostov-on-Don at nagplanong isusunod ang capital ng Russia na Moscow. Sa mga oras na ito, sinira ng Wagner Group ang isang Ilyushin Tu-22M na eroplano at iba pang mga military aircrafts ng Russia. Ayon sa kanya, nauna naman raw ang Russia na mag-launch ng missile strikes sa mga lugar na kanyang nasasakupan. Matapos ang pag-atake ni Yevgeny at ng Wagner Group, agad na nagbigay ng pahayag sa publiko si Putin. Sinabi niya na ang aksyon ni Yevgeny ay treason o pagtataksil sa bayan. Nangako si Putin na gagawa siya ng harsh o matinding hakbangin para sugpuin agad ang nagbabadyang rebelyon sa kanyang bansa. At kasaysayan na mismo ang makapagsasabi na kapag nagbitaw ng gantong salita si Putin, tsak, gagawin niya at walang makakapigil na sino man. Matapos na marinig ang mga pahayag na ito ni Putin, agad namang nagsalita si Yevgeny at sinabing malaking pagkakamali raw ang pagbangga ni Putin sa kanya. Dagdag pa niya na ayaw niya nang manirahan sa isang bansa na napupuno ng korupsyon, pandarambong at panlalamang. Hapon ng June 24, 2023, sinubukang kausapin ni Yevgeny si Putin, ngunit ayaw siyang harapin ito. Sa halip, ang huling negosasyon sa pagitan ng Russian government at Wagner Group ay nangyari sa pagitan niya at ng Chief of Staff Anton Vaino kasama ang Secretary of the Security Council na si Nikolai Patrushev. Binitawan lahat ng kaso laban sa kanya at tinigilan ng Wagner Group ang pag-advance nila patungong Moscow. At bilang parte ng agreements, kailangang lumipat si Yevgeny sa Belarus habang ang kanyang Wagner Group ay babalik sa bakbakan sa Ukraine. Sa puntong ito, marahil inisip ni Yevgeny Prigozhin na ligtas na siya sa kanyang kataksilang ginawa. Ngunit ayon sa mga eksperto, walang ligtas kay Putin. At sa oras na kinalaban niya ang malupit na Russian President, nakabaon na sa hukay ang kalahati ng katawan nito at panahon na lamang ang makakapagsabi kung kailan siya susunduin ni kamatayan. Pagpatak nga ng August 23, 2023, kumalat sa social media ang video ng isang private jet na umuusok habang bumubulusok pababa sa isang farmland sa Russia. Kasunod nito ang pahayag ng Emergency Ministry ng Russia na namatay na si Yevgeny sa isang plane crash. Ang eroplano ay tutungo sanang St. Petersburg galing Moscow. Ayon sa mga naunang report, na-recover daw ang katawan ng 7 pasahero at 3 crew members sa crash site. At syempre, ang unang pumasok agad sa utak ng mga nakapanood ay hindi aksidente ang nangyari sa Wagner leader. Ito ay katuparan di umano sa pangako ni Putin na magbabayad ang sinumang magtataksil sa bayan at sa kanya. Ayon kay Mary Schiavo, former Inspector General ng US Department of Transportation and Aviation, katakataka raw na umabot ang isang private jet sa may taas na 28,000 feet. Makikita pa raw sa feed ng camera na habang nasa ere, nawawala ang isang pakpak nito. Ayon rin mismo sa kanyang expertise at experience sa pag-aaral ng plane crashes, ang normal lang daw na bilis ng isang nagka-crash na eroplano ay nasa 1,000 to 3,000 feet per minute. Kaya raw lubos na questionable na halos 3 beses ang bilis ng naturang pagbagsak. Dagdag pa ni Mary, mapapansin din daw sa video na may mga flashes, usok at debris na nahuhulog kasabay ng pagsunog ng ilang parte ng eroplano habang bumubulusok ito pababa. Ayon sa kanyang kaalaman, may iba pang dahilan kung bakit nag-crash ang eroplano. Marahil raw na mayroong pagsabog, sunog o missile strike sa itaas na nangyari bago pa man ito bumubulusok pababa at kitilin ang 10 buhay na lula nito. Imposible daw na ito ay aksidente lamang. Ayon naman sa iba, staged lang daw ang kanyang pagkamatay upang maiwasan niya ang paghihiganti ni Putin at magpatuloy pa rin siya sa kanyang operasyon habang ligtas na nakatago sa kanyang secret hideout. Dahil ito sa isang private jet na pagmamayari ni Prigozhin na kumpirmadong naglanding sa isang paliparan ng Moscow noong araw na yon. Ngunit pagsapit ng August 27, nagpahayag ang Russia Investigative Committee na kumpirmadong kasama ang katawan ni Yevgeny sa mga na-recover na labi sa crash site at walang duda na pumanaw na nga ang dating kaibigan ni Putin. Agad nagpaabot ng condolences si Putin sa dating kaalyado. Hindi lang natin sigurado kung galing ba yun sa puso o galing sa dila lamang. Kahit si US President Joe Biden nung na-interview tungkol dito, ang tanging sagot lang niya kapag isinalin sa Tagalog ay, wala namang nangyayari sa loob ng Russia na walang kinalaman si Putin. So understood na kumbaga kung sino ang may pakana.
Ilang araw bago bumagsak ang kanyang eroplano, na-interview pa si Prigozhin sa Africa ng isang news channel at tinanong kung nababahala ba siya sa banta ng kanyang seguridad dahil sa kanyang ginawa. Ngunit mariin niyang sinabi na everything is fine. Ang hindi lang niya alam, ilang sandali na lang pala siya sa mundong ibabaw. Ayon nga sa kasabihan, don't bite the hands that feed you. O sa wikang Tagalog, huwag mong kagatin ang kamay na nagpakain sa'yo. At ito nga marahil ang nangyari kay Yevgeny Prigozhin. August 29, 2023, inilibing ang Wagner chief sa isang sementeryo sa St. Petersburg, Russia na dinaluhan ng kanyang mga kamag-anak at mga kaalyado sa Wagner Group. Ang kanyang labi ay punong-puno ng mga bulaklak galing sa mga tagahanga niya sa buong Russia. Ayon sa pahayag ni Putin sa araw ng kanyang libing, he was a man with a difficult fate and he made serious mistakes in life. Kapag sinalin sa Tagalog ay, siya ay taong may masaklap na kapalaran at may nagawa siyang matinding pagkakamali sa buhay. Ikaw, ano ang opinion mo sa kanyang pagkamatay? Pakanalang ba ito ni Prigozhin o sadyang tinupad lang ni Putin ang kanyang pangakong mananagot ang sinumang magtataksil sa kanya? Huwag magkatubiling mag-share ng inyong opinion sa comment section sa baba. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo